Malakas na pagsabog ang nasaksihan sa isang gusali sa Moscow, Russia matapos tumama roon ang drone strike na galing umano sa Ukraine. Isang naiulat na namatay at 3 ang sugatan. Ayon sa mga otoridad, hindi bababa sa 15 drone strike ang napigil nila. Naantala rin ang 30 flights dahil dyan. Wala pang kumpirmasyon ng Ukraine ukol sa nangyaring pag-atake. Update po tayo sa lagay ng panahon. Ngayong may bagong bagyong posibleng pumasok sa Philippine Area of Responsibility. Kausapin po natin si Pag-asa Assistant Weather Services Chief Chris Perez. Magandang umaga at welcome po sa Balitang Hali. Magandang umaga, Connie, at sa lahat po nating mga taga-subaybay. Ano po bang magiging effect nitong aasahan po natin sa bagong bagyo na posible pong pumasok sa PAR natin? Sa ngayon, Connie, wala pa itong direktang epekto sa namang bahagi ng ating bansa. No? Pero habang papalapit yung darating na weekend, inaasahan natin na once na pumasok nga ito sa PAR, sa darating na Friday, actually bukas pa lang inaasahan natin na somehow ay magpapaibayan na ito ng habagat na siya makaka-apekto ng lagay ng panahon dito nga sa may bandang Southern Zone, Visayas at Mindanao area, lalo na ngayong paparating na weekend. Alright, posible ho ba tayo makaranas ng mga pag-uulan simula po kaya tomorrow na o bukas po? Sabi nyo, Friday pa naman ang pagpasok nito. Well, kung pag-usapan po natin yung magiging lagay ng panahon dito sa Metro Manila, inaasahan natin na ngayong araw nga maulap, may mga pag-ulan, pero mag-improve naman yung weather natin na bukas hanggang sa Friday. And then possibly sa darating na weekend ay makaranas ulit tayo ng maulap na kalangitan at mga pag-ulan nga, possibly due to the enhanced habagat naman. So again, ito hong weekend, maulan ang ating buong bansa ho ba? Alin ho bang maapektuhang mga lugar? Mas magiging maulan, Connie, itong Southern Zone, Visayas at Mindanao area dahil inaasahan nga natin na itong bagyo na bibigyan natin ng local name na Ferdy, bagamat tutungo dito sa direksyon patungo sa may bandang Taiwan area, ay posible nga magpaibayan ng habagat, lalo na dito nga sa central at southern part ng ating bansa. Okay. So ngayon darating na weekend, actually bukas pa lang inaasahan nga natin, may mga pag-ulan na sa nakararaming bahagi po ng Visayas at Mindanao area. At habang lumalapit yung weekend, ay posibleng maging mas madalas pa yung pag-ulan. Okay, doon po naman sa bahagi po ng Bulkang Canlaon, Negros Island, in particular, ano ho ang magiging lagay ng panahon kaya natin doon? Well, sa ngayon, Connie, ang lagay ng panahon dito sa may bandang Negros Island region, so far, inaasahan natin kung magkakaroon ng pag-ulan ay dulot ng mga isolated na thunderstorm, lalo na sa dakong hapon o gabi. No? That is within the next 24-hour period. Pero as the weekend approaches nga, gaya na nabanggit ko, hindi lamang itong Negros Island region, kundi itong ang nakararaming bahagi ng Visayas at Mindanao area ay posibleng makaranas ng mas madalas na maulap na kalangitan at mga mas madalas na pag-ulan na episode. Marami pong salamat sa inyong update sa amin, Pag-asa Assistant Weather Services Chief Chris Perez. Nagdagdag ng ebidensya ang Anti-Money Laundering Council sa isinampang money laundering case laban kay Alice Go. Ang ilang na-rescue naman sa Pogo Hub sa Porac, Pampanga, iniharap ng Department of Justice. Balita hatid ni Salima Refran. 10 dayuhang biktima ng human trafficking ng Lucky South 99 Pogo sa Porac, Pampanga ang iniharap sa Justice Department. Lahat sila maayos na ang mga itsura at maaliwalas na ang mga muka. Malayong malayo sa kanilang kalagayan ng unang ma-rescue sa niraid na Pogo noong Hunyo. Kasama ang 4 na Pilipinong staff ng Pogo. Mga testigo sila sa inihaing qualified human trafficking complaint ng PAOK at PNP-CIDG laban kina Cassandra Leong na kinatawan ng Lucky South 99, Ronaldin Baterna na Corporate Secretary, dating Technology and Livelihood Resource Center official Dennis Cunanan at ang 2 big boss ng Pogo na sina Duan Renwu at Zhang Jie. Pati na ang 50 Pinoy at mga dayuhang incorporators, officers at managers ng Lucky South 99 at ng Whirlwind Corporation ang kumpanyang nagpaupa ng lupa at pasilidad sa Lucky South. Yung Lucky South 99, kaya po notorious yan within the Pogo community is because sila yung pinakamalaking mamimili ng tao. They buy people from yung mga nalululong sa mga casinos. Isa dong Chinese, pinautang ng 450,000 nata, nagmadyong ng 3 gabi, natalo. Nung natalo, hindi na makabayad, diniretso na siya sa Lucky South. Itong union ng Lucky South 99 at ng Whirlwind Corporation, hindi ito pangkaraniwang negosyo. Criminal enterprise to. Criminal enterprise through and through. Wala talagang mabuting ginawa to. Umpisa pa lang, yung ginawa na siya, illegal na ang plano niya.
Ang Chinese na si Wu at ang Singaporean na si Zhang ang mga nakuha ng tumutulong sa magkakapatid na Guo at kay Ong sa Singapore at Indonesia. Wala sa reklamong ito si Alice Guo. Pero hindi isinasantabi ng mga otoridad ang posibilidad na mapasama siya sa iba pang reklamo kaugnay ng Lucky South 99. Samantala, 32 kahon ng dokumento ang idinagdag ng Anti-Money Laundering Council sa mga ebidensya sa money laundering cases laban kay Guo. Ipinadala ang mga ito sa Justice Department. Bukod sa 87 counts sa money laundering, nahaharap rin si Guo sa mga reklamong qualified human trafficking at tax evasion dito sa Department of Justice. Iba pa yan sa mga kasong kinakaharap sa Tarlac RTC, Manila RTC at sa Comelec. Ang Tarlac RTC Branch 109 kung saan dinidinig ang mga kasong graft ng dating mayor sumula kay Senador Risa Ontiveros. Pagtitiyak itong padadaluhin si Guo sa mga pagdinig ng Senado basta't hindi ito sasabay sa mga pagdinig ng korte. Sarima Refra, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ito ang GMA Regional TV News. Ihahatid na ng GMA Regional TV ang maiinit na balita mula sa Visayas at Mindanao kasama si Cecil Kibod Castro. Cecil? Salamat, Rafi. Nahulog sa bukas na drainage ang isang batang lalaki sa Iloilo City. May nahulikam naman na pagtangay ng motorsiklo sa Bacolod City. Ang maiinit na balita hatid ni Zen Kilantang Sasa ng GMA Regional TV. Ipinarada ng isang lalaki ang kanyang motorsiklo sa Government Center Ground sa Bacolod City. Papasok na siya sa trabaho. Ilang minuto lang, lumapit at sinakyan ang motorsiklo ng isa pang lalaki hanggang mapaandar niya ito. Ayon sa may-ari, nakalimutan niya ang susi na nakakabit sa motorsiklo dahil sa sobrang antok. 2 years na nga bayad ko. Amo na subong commute na lang ako subong eh. Huwag mo tamay mo. Pwede man kong isurrender lang bilin niya lang labis kan di na saya mga gano ya. Okay, lang biskan cellphone na lang tong iya. Ginambisigan pa rin naman, kami nakuha kami nga CCTV nga ginastudyohan ko pa. Nalantaw naman nga kung ano gidla, kung gikarnap nila. Sa Barotac, Nuevo Iloilo, tinangay rin ang isang motorsiklong nakapark sa gilid ng kalsada. Nakalak daw ito at dala rin ng may-ari ang susi ng motorsiklo. Mga expert na magnanakaw ng motor dahil wala naman yung susi, walang susi na iniwan dun sa motor, nakuha pa rin. May persons of interest na ang pulisya. Nagtamo ng sugat sa ulo ang 5 taong gulang na bata sa barangay Lapuz Norte sa Iloilo City matapos mahulog sa bukas na drainage. Ayon sa ina ng bata, tumatakbo ang anak niya sa labas ng kanilang bahay at hindi napansin ang drainage dahil madilim. Basta pagkuha sa bata ko sa iya, ang tiil niya, ang ulo niya sa dalom na mo, ang tiil niya sa babaw, ginhunos, ginasa sa bata ko. Damo siya dugo, may mga pilas pa sa gani diri sa ulo. Hibi na lang sa kay siguro. Oo, kay siguro sakit na ginapilas siya. Dinala na sa ospital ang bata para matingnan. Ayon sa ina ng bata, mag-iisang taon nang walang takip ang drainage. Nasemento na at naisara ang nasirang bahagi ng drainage. Tumaob ang isang kotse sa National Highway sa Talisay, Cebu. Ayon sa investigasyon ng Traffic Management, bumangga sa railing ng tulay at bumaligtad. Sugatan ng 6 na sakay ng kotse. Galing sila sa outing sa southern part ng Cebu at pabalik na sana sa Cebu City nang mangyari ang insidente. Matod pa sa iyang alegasyon, while nag-drive siya, gidaog siya sa iyang kaduka. Inungdan nga nakapiyong sa kadiyot, unya sa iyang pagmata, monoton na igo na siya niya tong kilid sa guardrails sa taytayan sa Mananga. Hindi na dinala sa ospital ang mga sakay ng kotse na nagtamo ng minor injuries. Inisyuhan ng citation ticket ang 24 anyos na driver para sa reckless driving resulting in damage to government property. Zen Kilantang Sasa ng GMA Regional TV, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Feel-good na balita naman, tampok ang isang school lesson sa Romblon. Watch this. Si tatay ang ano, hali? Halimaw. Si nanay naman ang I ano? Ibon.
Ang pagtuturo tungkol sa family nakaluan yata ng comedy. Nang tanungin kasi ang grade 1 students kung ano ang role ni tatay, imbes na haligi ng bahay, naging halimaw. Si nanay naman na dapat ay ilaw, lumipad yata ang sagot kaya nauwi sa ibon. Hindi naman sumuko si Teacher Frederick o Inday Kalipay para gumabay at i-share ang tamang answer. Viral online ang video na halos 15 million na ang pinagsamang views. Aba, trending! Kapuso, para sa mga maiinit na balita, mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso naman abroad, subaybayan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.